Yung papel natin sa mundo gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kasi yun na utos sa Biblia. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao. Yan. Yung paggawa ko ng mabuti, pagsulong, sabi nga ang utos kung nasa kami mo kapangyarihan na tumulong ka. Kapanan mo, di ba? Yan ang utos ng Diyos. Nasa kapangyarihan na kami. Ako, isang single man ako. Nagiging ama't ina ko sa mga anak. Nagtitinda ako para sa kanilang dalawa ng anak ko. Habang nabubuhay ka, gumawa ka ng mabuti. At habang nabubuhay ka, gawin mo yung gusto mo. Yung gusto mong masaya ka, dahil pag nawala ka sa mundo, hindi mo na magagawa yun. Dahil ang buhay, walang rewind. Ayun, trabaho ng trabaho para sa pamilya. Pantusto sa araw-araw. Kasi hindi naman tayo pwedeng tambay lang, di ba? Kailangan may trabaho din para kumita. Para sa akin, maging mabuting tao lang tayo, tumulong sa iba kung sino yung nangangailangan, di ba? Ayun. So, makapag-ano sa mga tao, waktulong, pamilya, kung hanap buhay ng bahay o. Ako bilang may pamilya, siyempre, may negosyo kaming ganito. Kinabubuhay namin sa dalawa kong anak. May maging papel ng ito. Makisa, tumulong sa mga plano ng gobyerno. Unang papel ko ay mapalugod ko yung magulang ko, makabawi ako sa mga paghihirap nila, sa sakripisyo na binibigay nila sa akin. Pangalawa, sa eskwela, ako ay isang estudyante. Siyempre, ang una kong papel doon ay ma-secure ko yung future na makukuha ko man, na may pangarap kasi ako so kailangan yun yung maging papel ko. Akong papel naman bilang tao, sa akin, ako bilang Kristiyano, ang nakatatak sa akin bilang kung ano yung magiging papel ko, yun ay ang unang pinaka nasa isip ko talaga ay yung ipakalat yung pag-ibig. Kasi sa pag-ibig doon nakasulat kung paano ka makakapag-influence ng tao, na doon mo maipapakilala kung ano yung aral or turo ng Diyos sa isang tao, sa Kristiyano. Lahat tayo ay may papel sa mundo. Ayon sa psychology, ang paghahanap ng purpose sa buhay ay susi sa mas malalim na kaligayahan. Ang papel ng tao sa mundo ay hindi lamang para sa sarili, kundi para makatulong sa iba. Pero kung Biblia ang tatanungin, ano nga ba ang purpose ng tao sa mundo? Ano ba ang dapat nating maging buhay? Ano ba ang dapat nating maging papel sa mundo? Lahat po tayo mayroong halaga sa Diyos. Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Lahat ng tao ayaw niyang mapahamak lahat. Basahin natin ang 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sabi ng Biblia, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So gusto ng Diyos lahat ng tao magsisi, magbalik loob, at kumilala sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Yun ang pangunahin niyang gusto. Magbalik loob tayo, magsisi tayo. Ayun. Pagkatapos nating magbalik loob at magsisi, pagkakalooban tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Doon mo malalaman kung saan ka dapat malagay, kapatid. Basahin natin ang 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun, pagka nagsisi na tayo at nabautismuhan na tayo, patatawarin ng Diyos ang ating kasalanan,
pagkakalooban tayo ngayon ng kaloob ng Espiritu Santo. Ano ba yung mga kaloob na yon? Basahin natin ang 12:4 ng Roma. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Yun, maliwanag na may mga kaloob pala. Pag nagbalik loob ka sa Diyos, nagsisi ka, bibigyan ka ng kaloob ng Espiritu Santo. Ano yung mga kaloob? Sabi ni Pablo sa 12:6, yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung hula, manghula tayo ayon sa kasukatan ng pananampalataya. Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Kung nagtuturo, sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral, sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, magbigay na magandang loob. Ang nagpupuno, magsikap. Ang nahahabag, magsaya. Yan po sabi ng Biblia, kapatid. Doon mo malalaman kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos sa'yo. Yun ang papel mo na dapat gampanan. Marami tayong pwedeng magawa para sa Diyos. We can live a productive life, beneficial for our families and for our fellow men. At kailangan lang nating ma-determine yun sa kaloob na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Meron tayong kanya-kanyang kaloob sa Diyos, maiko-contribute natin yung kaloob natin para mapaglingkuran nating sama-sama ang Diyos.